Alright, hello class. So, the last time we had an asynchronous session, nagbigay ako ng activity sa inyo na meron dalawang flowchart and you are to identify the outputs of that flowchart. Okay? So, siguro yung iba medyo nalito, ma'am, walang input or what. So, pwede naman kasi yun. Ngayon, titignan natin kung ano yung magiging output ng flowchart na 'to. So, sasagutin natin yung last time na, flowchart na activity na binigay ko sa inyo and afterwards, I'm going to discuss to you our lesson in programming, C language, alright? So, mag-start tayo dito sa start. Yan, so eto yung start natin. Pagdating sa baba, nakalagay dito sa preparation natin that y is equal to 5, alright? Ngayon, dito, ibig sabihin merong isang variable na nilagay tayo diyan na merong initial value which is, 5, okay? So wala tayong input dito, pero ang gagamitin natin is yung variable na dineclare na natin dito sa preparation symbol. So okay lang yun na walang input. So after nun, baba tayo, makikita natin yung next symbol. So we know that this symbol is for the condition. So meron tayong condition dito is y less than or equal to 5. So i-compare natin. So dalawa lang yung possible na answer dyan. It's either true or false. Now, i-compare natin ito, si y, di ba ang value ni y dito is 5. Ito, lagay natin. Wait lang. Okay, so lagay natin na ang value niya is 5. Pasensya na yan, 5. Okay, so 5 is 5 less than or equal to 50. So, alam naman natin na yung 5 mas maliit siya sa 50. So, ang sagot dito, it's not false but it is true. So, bababa siya dito, ipiprint daw natin yung value ni y. So, pag nakita natin yung print na y, ibig sabihin yan yung pinakaunang output natin. Okay? So, yung unang output natin, yung value ni y, which is 5, kasi nga, true ang naging sagot natin dito sa condition. So, dito, pag daw nag-true siya, pinapa-output niya yung value ni y. So, lagay natin dito, print y, ang unang output natin is 5. Okay? Next is print y. Hindi pa siya natatapos doon. After daw natin i-print yung value ng y, bababa siya dito. So, nakalagay is y equal to, hindi pala siya condition, no? Meron tayong process dito. Y is equal to y plus 5. So, ang gagawin natin, mag-a-add daw tayo ng 5 kay y. Di ba yung current value ni y dito is 5? Yan. So, si 5. So, 5 plus 5 is equal to 10. So, si y dito, ang ia-assign niya ngayon, 5 plus 5, 10, ia-assign niya ngayon kay value na y. So, magiging current value ni y dito is 10. Okay? So, 10. And then, titignan natin yung arrow. Babalik siya papunta dito. Ito siya. Ito yung arrow and then arrow down. So, ibig sabihin, nililead niya tayo na bumalik dito sa condition natin. So, dito si y class, it's no longer 5. Pero ang value ni y dito is 10. Okay? Kasi dito kanina, bago tayo pumunta dito sa symbol na to, nandito tayo, pumunta tayo dito, napalitan na yung value ni y ng 10. So, i-compare natin, is 10 less than or equal to 50? So, alam naman natin na mas mababa siya. So, true pa rin siya, bababa siya dito. And then, i-print down natin or i-output natin yung value ni y. So, ang next output natin is yung value ni y, which is 10. So, ito yung output natin. Alright? And then, balik tayo dito. Okay? So, y is equal to y plus 5. Eh, si y dito, hindi na siya 5. 10 na siya. Okay? So, 10 plus 5 is equal to 15. So, si y, ang magiging value niya is 15. Okay? So, ililid niya tayo, papunta ulit dito, babalik tayo sa condition, i-compare natin. Si y dito, hindi na siya 10, but 15. Alright? So, lagay natin, 15. Is 15 less than or equal to 50?
Yes. So, true ulit, print daw natin yung value ni y. Ang value niya is 15. Actually, class, iikot yan ng iikot hangga't nasa-satisfy niya ito. Okay? So, kailan lang mag-e-end? Kapag yung condition na 'to is nag-false. So, magfo-false lang 'to kapag 'di ba, 'pag pabalik-balik ka dito from 5, 10, 15, tapos magiging 20, tapos magiging 25, and then, 30, lagay ko na lang dito sa baba, and then, dito is 35, tapos 40, 45, and then 50. So 'pag na-print out na natin, umikot na 'to, mag-a-add ulit siya dito, magiging 55 pa actually si y. 'Pag kinompare niya dito is 5 or 55 less than or equal to 50, magfo-false na siya kasi mas mataas na yung value ni y kaysa kay 50. 'Pag nag-false na siya, dun pa lang siya mag-e-end. So eto yung output natin, 5, 10 hanggang 50. Kasi ang ibig sabihin lang dito, babalik at babalik ka dito hangga't nagtu-true mo. So magtu-true yan hanggang dito 5, 10, 15, 20, 25, 30. So yan yung output sa unang flowchart. Okay? Next. So yung pangalawa naman natin, so meron tayong start, and then dito is yung preparation natin. Meron tayong dalawang variable x and y, and both of them are equal to 1. So condition, after dito, condition is x less than or equal to 5. So, si x dito, ang current value niya is 1. Okay, so 1. 1 ba less than or equal to 5? Yes. So, pag nag-true daw, print out daw natin yung value. Ano yung value ni y? Ito, yung unang value niya na ang y is 1. So, ang unang output natin is 1. Okay? So, dito, sabi dito, x plus x is. So, si x dito, ang value niya is 1. Ito, makikita natin. So, 1 plus 1 is equal to 2. So, 2 a-assign niya kay variable x. Ito. So, ito, si x magiging 2 siya dito. So, si y naman dito, x multiply to x. Eh, ang value ni x, di ba, 1? It's like saying na 1 multiply. So, ang sagot dito, y is equal to 1. Okay, so pupunta tayo dito, after natin dito, pupunta tayo dito, babalik ulit dito, condition. So sa condition, x, ko-compare ulit si x, is it less than or equal to 5? Ano ba yung value ni x natin dito? 2 na. Kanina kasi 'di ba bago tayo pumunta dito, may process dito at si x naging 2 na yung value niya. So iko-compare natin, si 2 ba less than siya or equal to 5? So the answer is true. So, print the value of y. Ano yung value ni y kanina? 1. So, eto yon yung 1. So, pangalawang output natin, etong 1. Okay? So, after natin i-print yung value ni y, babalik ulit tayo dito. So, x is equal to 1. Di ba yung value ni x kanina naging 2 na siya. So, it's like saying 2 plus 1. So, 2 plus 1 is equal to 3. So, hindi na si x magiging 3. So, dito, kanina 'di ba yung value ni x is 2. So, it's like saying x multiply to x. It's like saying na 2 multiply to 2. So, 2 times 2 is equal to 4. So, ang magiging value ngayon ni y is 4. Si x naman is 3. So, babalik tayo dito. So, hindi na siya 2 ngayon. Ang value ni x is 3. So, compare natin. Is 3 less than or equal to 5? True. So, print the value. Dahil true siya, pupunta siya dito, ipiprint natin yung value ni y. Ano ba yung value ni y? Kanina, nagbago na siya, di ba? Yung value ni y is 4. So, eto siya. Eto yung third output natin. Babalik tayo dito. Si x, 3 na siya, di ba? So, 3 plus 1, 4 natin kay variable x. So, yun yung panibago niyang value.
So, dito naman, kanina 'di ba, it's like saying na 4, ang magiging value ni x dito is 4. So, 4 times 4, 4 times 4, 12, 4, 8, 12, 16. So, yan, 16. Yan, so 16. Balik tayo dito, si x hindi na siya 3, 4 na siya. Is 4 less than 5, true pa rin. Print out the value of y. Ang value ni y is yung kanina, ito, 16. Alright? So, balik tayo dito. X is equal to x plus 1. So, na, di ba si x 4 na siya? So, 4 plus 1 is equal to 5. So, ito, 5 to. So, ito, y is equal to x multiply x. So, si x, di ba, ang value niya is 5 na. So, 5 multiply to 5 is 25. So, ang value y is 25. Ang value ni x is 5. So, babalik tayo dito. Hindi na siya 4, 5 na siya. Compare natin. Is 5 less than or equal to 5? True. Print the value of y. Ang value ni y is, ito, 25. So, ito yung next na output natin, 25. Okay? So, balik tayo dito. X plus 1. It's like saying na, kasi di ba ang value ni x kanina is 5. So, 5 plus 1 is equal to 6. So, magiging 6 na yan. And then, 6, ito yung value, y is equal to x multiplied to x. Eh, ang value ni x, di ba, is 6. So, 6 times 6 is equal to 36. Yan. So, pupunta tayo dito. Tayo doon. X, is it less than or equal to 5? Ang value ni x dito, it's not 5 anymore, pero 6 na siya. Is 6 less than or equal to 5? Hindi na siya, di ba? So, mas malaki na yung 6 kesa kay 5. So, false na siya. Pag nag-false siya, mag-e-end na. So, ito yung output natin. Okay? So, ito yung output natin dun sa una. At ito naman yung output natin dun sa pangalawa. So, ganyan tayo nag-a-analyze ng flowchart. Alright? So, next, let's proceed to our proper lesson. Since na-discuss ko naman din sa inyo yung sagot dun sa dalawang flowchart na pina-activity ko sa inyo last time. Okay? Yan. So, ngayon, pupunta tayo sa basic operators. Meron tayong operators dito. So, operators are symbols that tells the compiler to specific mathematical or logic manipulations. So, meron tayo na operator classes. Meron tayong arithmetic, relational, logical, and bitwise. So, isa-isahin natin tong mga to. So, mauna tayo dito sa arithmetic. Okay? So, arithmetic, meron tayong ditong, ito yung sa plus, yung plus, minus, multiplication, division, modulo. Pag sinabi nating modulo class, ang kinukuha dito is yung remainder. So, remainder pala, I mean. So, eto, lagi na natin tong ginagamit. So, we are all familiar with this arithmetic operators. But some of you, I think, baka bago sa kanila itong modulo na to. So, bigyan ko lang kayo ng sample. Let's say, for example, 5 divided by 10. Yan. Okay, yan. So, kita natin yan. Ngayon, i-divide natin si 10 kay 5. So, 10 divided by 5 is 2. So, maglalagay na ito is 2. So, 2 times 5, 10. Kita natin is 10. So, pag ni-minus natin yan, ang remainder niya is, di ba? So, ang 0, ibig sabihin, 5 modulo 10 is equal to 0. Kasi ang remainder, pag dinivide mo siya, ang remainder niya is 0. Okay? Another example. Kunwari, makikita itong
12. Pasensya na kayo sa ano ko, Wait lang. Ayan. So, kunwari 12 modulo 5. Ganyan yung makikita natin. So, kung i-divide natin yan, papasok natin dito si 12, ilalabas natin si 5. So, 12 divided by 5 is 2. So, ibig sabihin, meron dalawang 5 na makukuha dito sa 12. Yan, 2. 2 times 5 is equal to 10. Alright? So, 12 minus 10 is equal to 2. So, ibig sabihin, 12 modulo 5 is equal to 2. Kasi pag dinivide mo yan, ang remainder na makukuha mo, so yun yung sagot. Okay? So, yun yan. So, eto yung arithmetic operators natin. We have the plus sign, plus, minus, multiplication, division, and modulo. So, eto yung precedence. When we say precedence, ibig sabihin, ano yung uunahin mo? Okay? So, let's say for example, meron kang isang formula na magkakasama doon yung multiplication, division, addition, and subtraction. So, of course, meron tayong tinatawag na priority. So, una mong sasagutin class is yung nandoon sa loob ng parentheses. Yan. So, parentheses. And then, ang pangalawa is yung una mong sasagutin is yung merong multiplication, division, and modulo. So, from left to right class, titignan mo kung kahit anong mauna dito. From left to right. Let's say, for example, na una kay division. Siyempre, mas una mong isa-solve yung modulo. Basta ito, same lang yung precedence nila. Kung sino lang mauna sa kanila from left to right. And then yung pinas is yung addition. Meron tayong sample dito. So, ito yung example natin. So, parentheses, inside the parentheses is 5 plus 4, and then outside the parentheses, multiplication symbol, multiplied to 3. So, of course, precedence, di ba? Una mong isa-solve dapat yung nasa loob ng parentheses. Yan. So, 5 plus 4 is equal to 9. So, bring down natin itong 9. So, mawawala na yung parentheses, last na siya, i-bring down natin tong times 3, kaya ito siya. So, 9 times 3 is equal to 27. So, ito siya. Okay? So, sumusunod tayo sa precedence. So, again, yung precedence natin, mauna yung parentheses. Kapag merong parentheses, una mong isosolve yung nasa loob ng parentheses. And then, from left to right, kahit alin yung mauna dito, basta ito yung una mong sasagutin. Kung merong multiplication, division, or modulo, sila yung una mong isolve. And then, pinaka-last yung addition and subtraction. So, dito, example is 5, 4 times 3. So, kung titignan mo sa precedence, ito yung sinasabi kong from left, dito magi-start, from left to right. Okay? So, syempre, mas mataas ng precedence ng multiplication. So, una mong isosolve itong dalawang ito. 4 times 3. So, 4 times 3 is equal to 12. Ito siya. Yan. Down natin. And then, bring down natin dito si 5 plus. And then, yung sagot dito sa 4 times 3, which is 12. So, 5 is equal to 17. Okay? So, susunod lang sa precedence. Now, dito sa modulo operator, the modulus operator is denoted by a percent sign. It returns the integer remainder. So, integer, ibig sabihin yung whole number. Ang is yung remainder of the two integer operands. Example. So, even in our example, meron tayong tatlong variable na A, B, and C. So, ang value niya is 8. Si B, ang value niya is 3. Okay? So, pagdating dito, C is equal to A modulo B. Ano value ni A? Ang value ni A is 8. And then modulo. Ang value ni B is 3. So, 8 modulo 3. Try natin i-divide. So, 8. Tensyahan nyo na yung drawing ko. So,
8 divided by 3 is 2. And then 2 times 3 is equal to 6. So 8 minus 6 is 2. So ang sagot dito, ang remainder niya is 2. So C is equal to A modulo B. Ang magiging value ni C is 2. Kaya ito, yun yung lagay dito. C is equal to 2. Alright? So, erase muna natin. Ito tayo dun sa okay. So, sa pangalawa naman, makikita natin eto, C is equal to B modulo A. Pero parang pinagbaliktad. So, B, ang value ni B is 3. And then, divided by natin sa value ni A. So, yung nasa loob is si 3. Si 3 daw, ititipid natin kay yan. So, mapupunta, kanina nasa labas si 3, di ba? Dito na nga lang. Wait lang ah. So, eto, parang it's like saying na 3 modulo, ayan na naman tayo. Mali na naman. Alright, so, punta tayo dito. Yan, so 3 modulo, eto kasi yung A, ang value ni A is 8. Okay? So, kung i-divide natin si 3 kay 8. So, dito mapupunta sa loob yung 3. Pasensya na kayo hindi ko alam bakit anong nangyayari. So, eto sa labas yung 8. So, 3 divided by 8 is 0. Kasi wala ka naman makukuhang 8 dito sa loob ng 3. So, ang sagot is 0. So, 0 times 8, siyempre, 0 yung makukuha natin. So, 3 minus 0, the answer is 3. So, ang magiging value ni C is 3. Kaya kung makikita nyo dito sa sagot natin is 3. So, ibig sabihin, A modulo B is equal to 2. Kung dito tayo. So, magiging value ni C is 2. Pero pag pinagbaliktad mo naman, B modulo A, ang magiging ni C is 3. So, kung makititignan natin, modulo, it gets the remainder. It divides the two numbers and then it gets the remainder. So, that's the modulus operator. And yan, modulus operator, the statement labeled line 1. So, ito din lang, assigns to the integer value 2. Yan. So, dinidiscuss lang yan. Na-discuss ko na yan. Okay? Ngayon, algebraic expression. Kasi di ba sa math, meron tayong, eto, makikita natin to sa math. Etong mga to. Yan. Ito, mathematical expression to mga to or algebraic expression. Pero paano pag i-apply natin sila sa programming? So, di ba, kapag sa math, pag nakita natin na A, B, and C, katabi yung mga yan, imu-multiply mo lang yung mga value ni A kay B, C. So, kapag sa C, ang gagawin natin is lalagyan mo talaga sila ng arithmetic operators. It's like saying na A multiplied to B multiplied to C. Ganun mo siya i-apply sa programming. Dito naman, sa algebraic expression, A plus BC. So, alam naman natin, itong BC na to is like saying na si B mo multiply mo kay C at saka tapos i-add natin kay A. Pag i-apply mo siya sa programming, ganito siya i-convert. A plus B multiplied to C. Okay? So, sa math, makikita natin yung y to the third power. So, makikita natin yan. Tapos,
natin na 'pag nakalagay na ganyan, ibig sabihin 3 beses mong sa sarili niya etong value na 'to. So 'pag i-a-apply mo siya sa programming, so lalagay mo lang y multiply to y multiply to y. Okay? So eto din natin sa math na a divided by b plus c, parenthesis. So 'pag i-apply mo siya, a divided by etong arithmetic operator for division, and parenthesis b plus c. Okay? And then sa math makikita natin ito na a, then parenthesis a plus b. 'Di ba may mga ganyang expression sa math. Pero pag i-apply natin sila sa programming, kapag merong parenthesis and then ito yung isang variable, ibig sabihin a imumultiply sa magiging value na makukuha dito sa loob ng parenthesis. So pag i-apply mo yan sa programming, it's like saying na a multiply to open close parenthesis a plus b. So, ibig sabihin, hindi mo kasi pwedeng as it is mo 'tong gamitin sa programming kasi hindi naman maintindihan 'yan ng ni C language, 'no? Kasi although sa math ganyan talaga, pero ganito natin sila gagamitin. In case lang na may mga ganito tayong expression na gagamitin sa pagpo-program. Alright, so next is we have the logical and or. Yan. So logical and or, eto meron tayong and, meron tayong or, and meron tayong not. So ang kino-compare natin dito is condition. So mauna tayo dito kay and. Eto lang, eto yung kay and. Okay? Kapag ang both conditions daw is true is true, ang magiging output niya is true. Kung ang condition or nagko-compare ka na lang dalawang condition, kung ang isa doon is true at isa false, ang magiging sagot is false. So dito sa end, para maging true ang sagot mo, dapat both conditions are true. Kapag sa kanila yung true at yung isa false, false 'yon. No? Of course, kapag parehong false ang condition, false na din yung sagot. Example is 4 less than 5. Tas gagamitin natin yung and operator is 5 greater than 4. Yan. So, compare natin. Si 4 ba? Less than siya kay 5? The answer is true. So, lagay mo dito, true. And then, bring down mo tong logical operator natin na and. And si 5 ba? Less than kay 4? Ang sagot, true. I mean, 5 greater than 4, yes, kasi mas mataas si 5 kay 4. So, ang sagot is true. So, compare natin true and true. Ang magiging sagot dito is true kasi both of the conditions are true. Pero class, dito kapag gumamit ka ng and logical operator, isa man sa dalawang condition na to is false. False na yung sagot. So, in order for it to be true, ang sagot, kailangan maging true yung both conditions. Tapos sa or, at least man lang isa ang mag-true, the answer is true. Okay? Example. So, kunwari, ito nga. So, 4 is 4 greater than 5. Tapos, or is 5 greater than 4. So, ang sagot dito is 4 greater than 5. False, kasi hindi naman mas mataas si 4 kay 5. So, false. And then, bring down mo tong or. Is 5 greater than 4? The answer is true. So, dahil ginamit natin yung or, false and true, ang sagot niyan is true. Kasi or lang siya. Ibig sabihin, kahit isa man lang sa condition natin is naging true, the answer is true. So, magiging false lang siya if both conditions are false. Okay? So, example, dito naman sa not, eto, sagot natin, not. Kapag ang pinakasagot mo is true, pag ang sagot is false. Kunwari, not false. Ito yung not false. So, ang magiging sagot niyan is yung kabaliktaran niya, true.
Kapag nalagay naman is not true, ang magiging sagot is false, yung kabaliktaran. Okay? So, is increment and decrement operators. So, increment, 'pag eto natin yung plus, 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 minus, 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 minus. So, meron tayong pre-increment and post-increment, alright? Ngayon yung ganito, halimbawa, dalawang plus, plus, ibig sabihin dun sa variable nito kung ano value ni A, mag-a-add ka ng 1, alright? So, same thing, so mag-a-add ka ng 1. 'Pag naman minus, minus, ibig sabihin magma-minus ka ng 1. Pero meron tayong tinatawag na pre-increment and post-increment. Pre-increment, ang ibig sabihin nito 'pag nauuna yung plus, plus, and then yung variable, the value of A after it is incremented, 'no? Mamaya tayo diyan. 'Pag nasa huli naman yung, post-increment or A++, 'pag huli naman yung plus, plus, tawag diyan is post-increment. Ang kukunin mo dahil of A, ang kasi A++, ang value ni A bago siya mag-increment. So, tingnan natin yung example dito. So, meron tayong example dito, A is equal to and then C is equal to 0. And then, sa baba makikita mo, C is equal to plus, 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 plus A. So, ang tawag dito is increment. So, pag nag-A plus, nilagay natin plus, plus A, 'di ba ang value ni A dito is 5. Kapag nakakita ka ng 5, mag-a-add ka ng 1. So, from 5, add ka ng 1, ang magiging value ni A ngayon is 6. 6, ia-assign niya kay C. Kasi C is equal to plus, plus A. Ngayong class, ang tawag natin dito is pre-increment. Sabi nga na dito, 'di ba, the value of A after it is incremented. So, nung na-increment siya, from 5 naging 6 siya, yun yung magiging value ni C. Kaya, makikita natin dito, C is equal to 6 at si A din, nag-increase siya ng value na from 5 naging siya. Kaya, ito yung value niya, A is equal to 6. Now, kapag pre-increment yung gamit natin. Pag naman post-increment, ito, pag sa huli yung plus, plus. So, makita natin, A is equal to 5, C is equal to 0, and then C is equal to A plus, plus. So, si A, ang value niya, di ba, is 5. Kasi, ayun, A is equal to 5. Ayan. So, 5 plus, plus, mag-a-add siya ng 1. From 5, magiging 6. So, si automatic magiging 6. Kaya ito yung A is equal to 6. Pero class, si 6 na 'to, ang value, ang sagot dito natin kay C, yun yung magiging value niya. Kung makikita nyo dito, ang value niya hindi 6 kundi bakit? Kasi sabi dito sa post-increment, the value of A before it is incremented. 'Di ba? Bago nag-increment si 6, ang value niya is 5. Yun yung maa-assign ngayon kay C. Kaya C is equal to 5. Pero dito, A plus si A from 5 naging 6, kaya yung value niya is 6. Yun nga lang, nung na-assign dito kay C, value niya before mag-increment, yun yung i-assign natin kay 6. Ang tawag dyan is post-increment. Same thing lang dito, pag minus, minus. Halimbawa, eto, B is equal to 3, C is equal to 0. So, C is equal to minus, minus B. So, di ba ang value ni B is 3. So, 3 minus 1 is 2. Dahil pre-increment yung ginamit natin, P, ang value niya is 2. Pre-increment, ibig sabihin, pag nag-increment siya, ano yung value niya after niya mag-increment or tumaas ng isa, lipat natin kay C. So, ang magiging value ni C, decrement pala kasi minus, minus pala 'to. So, ang magiging value ni C is 2. Kaya makita natin is 2. Pero dito class 3 kasi ibig sabihin kung ano yung value ni C bago siya nag-decrement, bago siya nag-minus ng isa. Tinatawag nating post-incrementation. Alright? So, next is relational operator.
Ito class, ginagamit natin sa mga conditions. So, meron tayong different kinds relational operators. Greater than or equal to, less than or equal to, equals. Class, ito, pag nag-compare kayo, dalawang equal. Kapag ang ginamit nyo is isang equal lang, hindi yan relational operator. Hindi yan pwede, hindi yan ginagamit sa pagko-compare, okay? Ang tawag dito is assignment operator. Ito, ang tawag natin dito, equal sign ng relational operator. So, magko-compare kayo ng mga conditions, hindi nyo pwedeng gamitin yung isang equal lang. Alright? So, not equal to, so ito yung mga example natin is x greater than y, x greater than or equal to y. So, lahat ng class, ito, gamit ka ng relational operators, there are only two possible answers. It's either true or false lang. Diyan lang umiikot yung sagot nila. Alright? So, eto, hindi na natin to gagawing quiz. Magbibigay ako ng separate sa inyo. So, sagutin na natin to. So, converting algebraic expression to its equivalent mathematical expression in C. Kasi 'di ba eto, algebraic expression 'to na ginagamit natin, pero paano pag gagamitin or lalagay natin sa C? So, tingnan natin paano natin gagawin 'yan. So, A, B, and C. It's like saying na A multiply to B multiply to C, and then plus B multiply to E, and then multiply to yan. So, yun yung sagot. Pasensya na, hindi ko alam ba't nagkaka-line ng ganyan. Pero yan yung sagot. So, A multiply to B multiply to C plus D multiply to E multiply to F. So, pag kinonvert mo yan, pag gagamitin mo siya sa C language, ganito yung gagamitin mo. Okay? So, naman, A, BC plus B, yan. Okay? So, it's like saying A multiply to, and then parenthesis, ito B multiply to C plus A multiply to B, and then C plus D, close parenthesis, and then close parenthesis. Yan. Pasensya na, hindi ko nagkakaline yun dyan. So, same din dito. Yan. So, same lang dyan. Lagay natin K plus delete natin. A, nasaan ba yung A plus B. Close parenthesis. Ang line na to, diba, divide lang ibig sabihin yun. Divide Y plus Q. Sasagutin. Alright? So, ganyan natin. Next, evaluate the following logical expressions. So, suppose A is equal to B is equal to 7 and C is equal to 8. Tignan natin. Mag-start tayo dito from left to right. Okay? Start tayo sa number 1. Si A ba, which is, eto nga, 5, is it greater than to 5? So, ang sagot dito, class, is A is not greater than 5, but it is equal to 5. So, ang sagot dito is true. And then, and eto yung end. Lagay natin. Compare natin si B ba greater than 6, ang value ni B is 7. So, mataas si B kay 6, so true din siya. And then, yan is or, lagay natin dito yung or. Si C ba, less than siya kay 4. Ang value ni C is 8. 8, is si 8 less than 4, false. Lagay natin dito. Ayun na yun.
Yan. So, false yung sagot. Okay? So, sagot natin. True and true is equal to true. Kasi, and yung gamit natin and since pareho naman silang true, ang sagot is true. True or false is equal to true. Kasi pag gumamit ka ng or, kahit isa man lang true sa dalawang kino-compare mo, isa man lang yung mag-true, ang answer is true. So, ang sagot dito is true. So, lagay natin is true. Alright? So, punta tayo dito sa baba. Is C less than 4? Ang value ni C is 8. Less than ba siya? Is false. Tapos, lagay natin yung or. Eto. Si A ba greater than or equal to 5? Value ni A is 5. 5 is not greater than but it is equal to 5. So, ang sagot is true. Tapos, lagay natin dito yung so, si B ba greater than 6? Ang value ni B is 7. So, mas mataas si 7 kay 6 kaya ang sagot is true. So, ang sagot natin is dito is true. So, tingnan natin false or true. Or logical operator. So, ibig sabihin, at least man lang isa ang mag-true. The answer is true. True dito. Ang sagot nito is true. Is true and true. Since and to at pareho naman true yung kino-compare natin. So, ang sagot is so, ang sagot dito is true din. Okay? Now, dito, sagutin natin is A plus B. So, si A, 5 plus B is 12. Is 12 greater than or equal to? Lagay natin dito, 12. Is C multiplied to A. 8 times A, 5. So, ang sagot dito is 40. Lang. Yan. So, dito ba greater than or equal to 40? So, hindi siya greater, mas mababa si 12. So, ang sagot dito is false. And then, and. So, dito, and. Lagay natin yung and. Si C ba, less than siya kay, greater siya kay B. Si C is 8. Si B is 7. So, greater siya. So, the answer is 2. Alright. And then, eto class, or to, nagkamali lang ako. Or yan. Or, and then, is B less than or equal to A? Si B is 7. I mean, B less than or equal to A. So, si B is 7, si A is 5. So, 7, hindi siya less than kay A. So, ang sagot is yan. So, punta tayo dito. Una nating compare to. F and logical operator and true. So, ang sagot dito is false. Bakit? Kasi, di ba, pag and logical operator, para maging true yan, dapat true both conditions. Since merong isa false, ang sagot dito is false. Alright? So, ang sagot is false. Yung line na yun. Saan na lang ilalagay. So, ang sagot natin dyan is false. False or false? So, eto, false to kasi nga false. Alright? So, kasi pag sa or, at least man lang isa na true to. But since both of the conditions are false, ang sagot dito is false. So, yan. So, dito, yan. Una natin sagutin yung nasa loob ng parenthesis is B greater than 6. Si B is 7. Greater than ba siya? Ang sagot is hindi. Kasi 7, ay oo. Tama, B, si 7 greater than 6 is true. Kaso, nakalagay is not. So, kung ang sagot mo dito is true and nakalagay doon is not, ang magiging sagot dito is false, yung kabaliktaran niya. Okay? So, is B greater than
number 5, true to, and then end is A less than 6, says 5. So 5 less than 6, true. So true and true, the answer is true. Kaso may nakalagay na not. It's like saying not true. So ibig sabihin ang sagot natin dito is false. Okay? So yan, ganyan nag-evaluate ng mga logical expressions. So introduction to C. So tapos na tayo sa mga operators natin. Now mag-proceed tayo sa C language na talaga. At least na kailangan ko lang talagang mapakilala sa inyo yung mga natin kasi all throughout the programming, yan yung gagamitin natin. So kung hindi natin alam yung mga yon, mahihirap tayo sa programming. So parang math din talaga ang pagpo-program. Okay? So sa introduction to C language. So C, it is a general purpose and structured programming language that includes certain low-level features that are normally available only in assembly or machine language. It is developed in the 1970s to be originally used with the Unix operating system by Brian W. Carnahan and Dennis M. Ritchie. So yan, konting introduction lang yan about sa C language. So ito yung structure niya. Sa C language, gumagamit tayo ng mga headers. So makikita nyo lagi yung include. Yung define, madalang lang yan pag gumagamit tayo ng mga constant. Pero yan, so mauna tayo sa headers. The segment of a C program where libraries are included compilation process and where macros to be defined are written and stated. It may contain the following: preprocessor and preprocessor directive. So, ang ibig sabihin ng preprocessor, it is a system program that modifies the program prior to its compilation. So, preprocessor directive, a C program line with a sharp that provides an instruction to the preprocessor. So, meron tayong dalawang ginagamit kasi dito, class. Ito yung include. So, meron tayong tinatawag na mga libraries. Kasi ibig sabihin yung mga libraries na yon, yung mga program or mga syntax na gagamitin natin, yon na nakaloob sa mga libraries. So, kung hindi natin i-call yung mga libraries na yon, hindi maintindihan ng programming language. I think mas ma-appreciate nyo to kapag nakapag-program na tayo. Pag na-experience nyo na yung gamit ng include na yan and pag-call out ng mga libraries. Anyway, introduction naman yan. So, mas maintindihan nyo yan kapag actual programming na tayo. Alright, so a constant macro is a name that is replaced by a particular constant value before the to the compiler. Let's say, for example, ito. Pag ginamit daw natin yung sharp define, ibig sabihin, gagawa ka ng isang variable and value sa kanya na ano yon, constant. Ibig sabihin, hindi pwedeng palitan yung value. Example, sharp define, tapos yung pangalan variable is pi_value. At ang value niya is 3.14159. So, all throughout your program, kapag tinatawag yung variable na pi_value, automatic value niya is ito. At hindi siya pwedeng gamitin, pero dapat hindi mababago yung value ng pi na to kasi define, ibig sabihin, constant, hindi pwedeng magbago yung value nito. Alright? Yan. So, declarations, ito yung kung sa flowchart, pag sinabi natin declaration, sa flow preparation, ibig sabihin dito natin nilalagay yung mga gagamitin nating variables. Alright? Dadaanan ko lang ng konti ito. So, these are parts of a C functions that performs a specific task. Ituturuan ko din kayo nito kung paano gumawa ng functions. The task assigned to a function is performed whenever it encounters the function name. So in C, there should be at least one function and it is the function main. At yung main which declares the main program and call other functions.
So, sa P, ang pinaka-ano nun, makikita niyo 'pag nag-program na tayo is yung word na main and then under open close parenthesis and then open and close braces. So, sa loob na dun natin ilalagay yung program. So, dadaanan ko 'to kasi I think mas maintindihan niyo 'to talaga 'pag nag-act programming na tayo. So, ma-encounter niyo 'tong mga declarations na 'to, headers na 'to, yung include, etong functions na 'to. So, ko na para at least, puwede niyo ng i-search kung ano yung mga ibig sabihin nun. But anyway, again, 'pag nag-actual tayo, matuturo ko din naman 'yan at mas maintindihan niyo pagdating doon. So these are remarks and non-executable. When we say comments, these are remarks and non-executable phrases or sentences. So, yung comments class, 'pag gumagawa ka ng comments sa loob ng program, hindi 'to kapag mag-a-output ka, I mean eto hindi ine-execute ng C. Kapag mag-a-output ka, hindi din 'to makikita. It's like parang comment lang na, puwede mo siyang, gamitin na halimbawa, etong part na 'to, eto yung mag-a-add siya, part na 'to, ito yung magma-minus siya. Parang puwede kang maglagay ng mga comment pero, 'pag in-execute mo siya para lang siya for the information ng programmer. So, all line comments, kapag multiple, halimbawa eto multiple line, 'no, halimbawa mahaba yung comment mo, so eto yung gagamitin mo. So, kunwari lalagay natin dito, this part tas sa baba is for C. Kunwari ito yung comment ko, 'yan. Multiple, ibig sabihin multiple lines. Basta gamitin natin 'tong asterisk, asterisk and then, I mean slash asterisk and then yung end niya is, asterisk then slash. 'Pag multiple lines, hindi 'to i-execute ng program, as if comment lang talaga siya. 'Pag single line lang yung comment mo, dalawang line lang and then kung ano yung ilagay sa program mo. So again, siguro I think ma-appreciate niyo din 'to kapag, nag-program na tayo. So identifiers, eto class yung identifiers, eto yung pagpapangalan sa mga variables natin. Ang tawag natin dito is identifiers or variables. 'Pag sinabi nating variables, identifiers din yung tawag natin dun. So identifiers are names given to various program elements such as variables, functions, and arrays. The following are the guidelines in creating identifiers. So it consists of letters and digits without space. Ito, kapag mag-name ka ng variable, it consists of letters and digits, pero bawal ang space. Pero paano kung dalawang, halimbawa, first name. Ang lalagay mo lang nun, puwede mong ilagay is yung wait lang. Puwede mong ilagay class yung first name na magkadikit or maglagay ka ng underscore in between nila, pero hindi ka puwedeng maglagay ng space 'pag magne-name ka ng variable. So, uppercase and lowercase are permitted but they are interchangeable. Ito yung dini-discuss ko last time sa inyo kung halimbawa, yung area, sinulat mo siya na capital A and then small letter na REA. Dapat all throughout the program, every time na iko-call mo siya, ganun dapat is. Alright? So, yung sa C language, sensitive siya, ang small letter at ang capital letter, it's a different thing for them. So, reserved words, ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin as variable yung mga pangalan na ginagamit na as syntax ng C language. Ito yung example ng valid identifiers. X, Y1, name, num_1, underscore area, sum. Ito yung mga hindi pwede. Ito class hindi pwede kasi nauuna yung number. Pag in-naming a variable, bawal yung number yung nauuna. Dapat letter or underscore. Eto, bawal 'to, tax rate, kasi nga meron siyang space. Eto naman, dollar sign and then, area, kasi bawal yung nauuna yung symbol. Puwede lang talaga dito is kung underscore ang nauuna or
letter. Pero kung number and ibang symbol, bawal siya. Eto, void main. Bakit bawal 'to? Kasi etong void main ginagamit na mismo siya ng C, so bawal mo siyang gamitin as identifier or variable. Bawal mo din gamitin itong, int, kasi integer 'to, ginagamit din 'to ng C language. Yan, okay? So reserved words, eto yung mga keywords na predefined meaning in C. Ibig sabihin ginagamit na niya, so bawal mo na siyang gamitin. So, ito yung mga reserved words na bawal mong gamitin as in naming a variable. Printf, goto, auto, break, and so on. So, yung mga to, bawal mo silang gamitin in naming an identifier or a variable kasi reserved words yung tawag dyan. Next is data type. We have a lot of data type. Pag sinabi natin data type, ibig sabihin anong klaseng value yung ilalagay mo sa isang variable. Di ba dito nag-identify ka ng variable. Kunwari, x, y1, name, num_1, identifier yan. Pero kailangan ng data type. Pag sinabi natin data type, example si x, kailangan natin malaman yung data type niyan. Ibig sabihin, anong klaseng value yung ipapasok sa variable x. So, meron tayong different data type. Integer, ibig sabihin whole number. Single character, usually example, yan. Pag character class, merong single quote and then yan. Kunwari S. Yan. S yan, hindi yan 5. Right? S. Pero pwede din naman na halimbawa, kunwari nilagay mo dyan 1 and then single quote. Etong 1, eto, hindi yung number. 1 siya kung titingnan, pero since meron siyang single quote, character. Alright? So, hindi mo yan magagamit sa mga formula or other arithmetic na process. Float, ibig sabihin, meron tayo ditong, anong tawag dito? Decimal point. Okay? Kapag medyo malaki yung decimal point, gumagamit tayo ng double. Alright? Kapag yung size, eto yung float, kapag double, mas medyo malaki yung decimal point, ang ginagamit na natin is double. So, eto yung different types of pwede nating gamitin. Pero ito yung pinaka-common, int, character, float, and double. Okay, so yan. So, a variable is an identifier whose value is allowed to change during the execution of a program. Example, ang syntax kapag magde-declare ka ng variable, data type mo list. Example, ito. So, kunwari int, ayan, int, and then variable x. So, int x, sabihin, ang data type ni x is integer. Ibig sabihin, ang value na pwede lang x are all whole numbers. Example, pag magde-declare ka, int x, comma y, comma z. Ibig sabihin, etong x, y, and z na to, lahat to variables, but they are all integers. So, pag magde-declare ka, pwede mo silang ipagsama-sama sa isang line. Pwede rin naman to, char, a, b, and c. So, ibig sabihin, etong tatlong variables na to, lahat sila char. Hindi mo na kailangan ilagay na char A, char B, char C. So, pwede mo naman silang pagsama-samahin sa isang line. So, example, pag sinabi natin initialization, ibig sabihin, initial value. Maglalagay ka ng initial value sa isang variable. Example, int sum is equal to 0. Ibig sabihin, ang initial value ni sum, pag ginamit mo siya is 0. Pero pwede pang magbago along the way once na merong process. Char me is equal to S. So, ibig sabihin, ang initial value ni me, pwedeng magbago to, pero ang initial value niya is S. So, input-output. Ang ginagamit natin kapag kukuha ka ng input is scanf. Yan. Kapag naman mag-output ka, ang ginagamit natin is F. Right? So, scanf, pag mag-input ka, printf, pag mag-output ka. Yan yung gamit natin. Example, yan. Includes stdio, void main, and then sa loob nito, may clear screen, and
printf hello. So magiging output niyan class is hello world. Etong printf na 'to, 'yan yung ginagamit pang output. So eto class, idi-discuss ko na lang 'tong clear and getch kapag ang tawag dito, 'pag nag-actual, alright? Pero etong printf na 'to, 'pag ni-run mo 'tong program na 'to, ang magiging output niya is hello world kasi ginamit niya yung printf at eto yung pinapa-output niya, hello world. So eto naman, meron tayong 1, 2, 3, and 4, 4 na out. So 'pag ni-run mo 'to class, lahat ng nandiya-diyan sa printf na 'yan, i-output niya, okey? So 'yan. Okay, so now class, that would be for just for this day. Ngayon, magkakaroon kayo ng activity, pero bibigay ko naman yon by tomorrow. Alright? Pero ibibigay ko 'tong point sa inyo para at least meron kayong reference and at gusto niyo mag-review, puwede rin naman na i-review niyo. Okay, pero sana meron kayong naintindihan ngayon, sa discussion natin ngayon mas maintindihan niyo lahat 'yan 'pag nag-actual na tayo. Kasi kapag dini-discuss ko lang medyo malilito pa talaga kayo. Pero 'pag nakapag-program na tayo, 'pag nag-start na tayo, maintindihan lahat ng mga discussions natin, ngayong araw na 'to. Ah, so that would be all. Thank you.